May umubos na ng 15 days old natin ng mga chicks. Isang teacher na nagmamanok na. May bayad din po tayo today from Esperanza. 2 to 3 hours ang biyahe, pumunta lang dito para bumili ng mga black Australorps at hybrids natin ng mga blocks. Ingat po sa biyahe, ma'am and sir. May taga-Pulumulok din dito na bumili ng mga chicks natin. Meron din bumili dito ng 5 Panamox kaya may libreng isang sisiw. Meron din dito mga estudyante at bumili na ng mga sisiw pang negosyo nila sideline habang nag-aaral. Meron pang bumili dito ng mga Rhode Island Reds galing pa Tampakan. Another buyer of Rhode Island Red from General Santos City pa. Pag-uusapan naman natin ngayon ang feeding guide ng mga manok natin from sisiw hanggang maging breeder sila. Ito yung harvest natin ngayong hapon. Almost 50 eggs, no? Yan, ngayong hapon lang yan. So, may mga markings na yan. Dito sa mga incubators natin, no, pagkapisa pala ng mga sisiw namin, is hindi muna yan nililipat sa brooder. No? Dito muna yan nagsistay. So, hindi pa sila kumakain, hindi din sila umiinom ng tubig. Yan. Hanggang lumakas sila and tuyo na yung balahibo nila. And kapag yung senyales kasi na pwede silang ilipat, medyo maingay na, no? Itong mga trace, yung mga screen, nagsasound yan dahil sa paa nila. Yan. Ibig sabihin yan, no, siguro from hatching, 1 to 2 days, yan, pwede na silang i-transfer sa brooder natin. Pagkalipat sa brooder, yung sinasuggest ng marami or yung mga expert din sa pagbibreed is mapainom muna ng tubig, no, para yung mga kinain nilang mga, para doon sa itlog pa lang sila, no, is maalis at malinisan or ma-cleansing gamit ng pag-inom nila ng tubig, no? At mapoop agad nila yung kanilang kinain doon sa itlog. Pero based naman sa experience ko, no, ginaya ko rin yung mga yung mga techniques nila, no, yung una painumin muna ng tubig. Kasi kapag 2 days, 3 days na hatch sila, no, gutom na po yung mga sisiw natin. At doon pa lang sa hatcher, nagpoops na po sila. No? Mapapansin nyo kapag nag-harvest kayo, may mga poops na. Dahil nga yung mga sisiw natin, 2 days to 3 days na dun sa hatcher, talaga makaka-poops na sila. And pagdating dun sa brooder, no, para sa akin, pwede namang pakainin din agad. No? At pwede na rin siyang lagyan ng tubig. No? Kasi nga, gutom sila at iinom agad sila ng tubig. Kapag yung mga sisiw nyo is first week pa lang, 0 day to first week, yung pinapakain namin is yung BMEG Integra 1000. So, bakit nga ba BMEG Integra 1000 V-Pro yung ginagamit natin? BMEG Integra 1000, 0 day hanggang 7 days old, no? Kasi yung Integra 1000, siya lang yung nakikita kong murang feeds, no? Sa mga free-range chicken lang natin, siya lang yung nakikita ko na may pinakamaliit na granules. So gusto nyo ng mga bagong pisang sisiw natin, yung malulunok agad nila. So Integra 1000 yung ginagamit ko first week. Yan. After a week, yung ginagamit ko naman, doon na ako sa V-Pro 1000. No? Pwede po yung Gallimax 1, maganda din po yun. Yan. Yun po yung gamitin nyo hanggang maging 1 month na sila. No? Hindi po pwede na haluan ng mga corn grits or mga organic kasi naka-formulate yun. No? Maganda na po yung formulation nun. At napakaganda po ng pure feeds sa mga sisiw natin na wala pa pong 1 month para tumubo agad yung balahibo nila. Kasi yung mga sisiw po natin, no, kailangan po nila ng high on protein na pagkain, no, para tumubo agad yung balahibo nila. And pagka 1 month nila, pwede na pong patayin yung ilaw, no? Dahil nga kumpleto na po yung kanilang mga balahibo at hindi po agad sila sisipunin dahil nga kumpleto na po yung balahibo nila at mapoprotektahan sila sa lamig at init ng panahon. Kapag 1 month na po yung inyong sisiw, no, 1 month to 2 months, yung dapat ipakain nyo, no, or hanggang 3 months, pwede nga, no, doon po kayo sa V-Pro 2000 or Integra 2000 or Gallimax 2000, no? Yun po yung ipapakain nyo sa inyong mga alagang manok, yun, hanggang maging 2 to 3 months sila. Yan. Tapos kapag naging 3 months na sila, yung ipapakain natin is doon na po kayo sa V-Pro 3000, no? Integra 3 or yung Gallimax 3. Yan. Pero kasi yung Gallimax 3 at saka yung Integra 3000, no, para sa free range chicken natin, hindi po kasi talaga advisable yun dahil nga ginawa yun, no, para sa manok panabong. Yan. So, doon tayo sa pang free range which is yung V-Pro na brand, no? Yung V-Pro 3000, yan. Kapag naging breeder naman sila is V-Pro 4000. Yan. About naman doon sa sisiw na 1 month old pataas, no, hanggang maging 5 to 6 months sila. Yan.
pwede na po kayo manghalo, no? Doon sa mahigit 1 month na, no? To 2 months, pwede na po kayo manghalo doon ng corn grits. Yan, kasi nga, kompleto na yung balahibo nila. Pwede na po tayo mag-mix ng organic, katulad ng corn grits. Yan, para makatipid din po tayo, no? Lalong-lalo na sa mga free-range chicken. Yan, sa mga shamo, no? Hindi ko advice yun. Kasi nga, high on protein talaga to sila, no? High on maintenance. Dito sa akin, depende din po yan sa inyo. Yan. So, abat naman dun sa mga 2 months to 3 months, yan, pwede na po sila pakainin ng B-Pro 3000, no? Kasi nga pang free range naman sila. Yan, no? Papakain natin yon na may halo ng crack corn. Yan, 2 months to 3 months, yan, yung mga sisiw natin, pwede na pong kumain ng crack corn kasi malalaki na po sila, no? At mas mura yung crack corn kumpara sa corn grits. So makakatipid tayo. And mura din po yung maintenance feeds katulad ng V-Pro 3000. Yan, mas mura siya, no? Kumpara doon sa pang-breeder, no? Kasi high on protein na naman yung breeder. Yung pang-maintenance, mas lesser ng parang 1% ata or 2%, no? Nakadepende yan sa brand ng feeds. No? Basta lesser siya kumpara dun sa breeder, yung maintenance feeds. Yan, pwede yung haluan ng crack corn. Yan. Yun po yung papakain natin, yung B-Pro 3000 or no, kung lamang B-Pro sa inyo, Gallimax 3 or Integra 3. Yan. Haluan nyo po ng crack corn hanggang maging 6 months sila. Yan. Pagka 6 months old, yung ipapakain na po natin is yung pagkain na po ng breeders. Dito naman sa mga breeders natin, yung pinapakain natin dito is ang V-Pro 4000. No? Kahit anong 4,000 na feeds, like Integra 4,000, yan, pwede din Gallimax 21, pero yung ginagamit ko talaga dito is yung V-Pro 4,000 kasi nagamit ko na lahat ng mga brands and dun ako sa V-Pro 4,000. Pero nakadepende yun sa inyo, no? So dito sa amin, V-Pro 4,000 kasi mas higher yung protina niya kumpara sa ibang brands. And napapansin nyo, kahit yung mga naglulugon, no, is tumutubo agad yung balahibo nila. Kasi nga high on protein sila. Yan. Pero maganda din po yung kanyang calcium. At syempre may vitamins kami dito para pang calcium sa ating mga alagang mga breeders, no? Like King's Vita Plus kasi may calcium siya. At saka yung Intenso Power Stag at saka Intenso Premium. Yun yung mga ginagamit ko dito na may calcium para hindi po malumpo itong ating mga alagang manok. Kung high on protein din po kasi yung pinapakain natin sa ating mga alagang manok, dapat high in calcium din po, no? Marami din pong calcium yung binibigay natin sa ating mga alagang manok. Doon tayo babawi sa kanilang vitamins. No, napaka-importante po ng calcium dito sa ating mga alagang manok. Pag masyado po mataas yung protina, yan, tapos walang calcium, no? Hindi tayo nagbibigay ng mga calcium, yan, or yun nga, kulang sa calcium yung manok natin, baka malumpo, sayang po yan, no? Para sa akin, kapag nalumpo po kasi yung manok, medyo mahirap na yun po yung gamutin, no? Kinakatay na po yan. Yan. So, dito din po sa calcium, na nakakatulong din po ito sa pangingitlog natin mga alagang manok dahil yung itlog po ng manok natin is made of 96 to 97% or 98% po ng calcium carbonate, yung eggshells. So, kapag kulang po sa calcium yung manok, pwedeng yung itlog nila, no, manipis po yung shell, madali pong makracks, and meron pong pores yung itlog, no. Yung pores po ng itlog, ito din po ng skin ng tao, no, may pores po 'yan. So pwedeng makapasok doon agad yung bacteria dahil manipis lang po yung shell, no, at hindi po mamamatay po yung similya at hindi po mapipisa yung itlog, no. So napaka-importante po talaga ng calcium dito sa ating mga alagang manok. Dito naman sa mga shamo natin, no, high on maintenance to sila dahil depende din po kasi yan sa inyo, no. So dito sa akin, high on maintenance sila dahil mamahalin yung feeds sa pinapakain ko dito. So dito yung pinapakain ko is yung Platinum, no. So at saka yung Bimig Power Max. Yung protein content nun is 22%. No, napakataas ng protein content nun. And syempre, everyday ako nagme-maintenance dito sa vitamins nila, no, para hindi po malumpo itong ating mga alagang higanteng manok.